Yo, welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Kasi daytime pa. Mamaya paggabi, podcast! Hindi, R&B na yun mamaya. So isa daw general ng mga Soy Army, puso ko nasa mga magsasaka. Hindi kay Norman ha, nasa mga magsasaka. Okay? Hari ako ng hip-hop underground. Slick and Dapper sa President Ab, dyan na po kayo magpagupit. Solid yung mga nagugupit dyan at hindi magiging kain ko yung gupit nyo, okay? LV Trading sa Better Living Paranaque. Wala may slogan yung LV Trading. Parang just do it, ganun. Wala, basic na basic pa sila ngayon eh. Okay. Better Living Paranaque, dyan kayo magpadala. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo yung bad boy na may class, pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop and also check out yung perfume ni Sadaw sa Shopee. Kung lalaki ka nanonood nito, imbis na makichismis ka dyan sa social media, mag-sports ka. Nang putya ka eh. Kaya palit-palit na yan. Ha? Di. Gising ako ngayon. Gising siya, mabuhay siya ngayon. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Boy Jackal, malamang susupot-supot ka pa ngayon. Makinig ka na maayos dito. I-apply mo. Magiging mas malupit ka pa sa akin. Tandaan mo yan. Yeah. Yeah! Don DeMarco. Oo. Stupid. Anong ginawa niyo? Ikaw, siya nagkwento siya kanina. Ikaw, anong ginawa mo dito this past few days na hindi tayo nakita-kita? Workout lang talaga. Yun ang basic ko kasi talaga. Workout, Negosyo. Negosyo na secret. Ayaw tignan yung trading ngayon eh. Ayaw ako tignan, pre. Bagsak eh, no? Lalo ngayon, bro. Lalo nga. Lalo ngayon. Pero hindi, nagkaroon ng, meron ulit signs, kasi medyo ilang percent to? Kung from 63, 10% movement tumaas. Bakit ba? May sinabi sila eh. Hindi, basta regarding pa rin sa reaksyon ng mayayaman sa paglipat-lipat ng pera nila dahil sa... Kasi bomba si si Trump eh. Kaya nga eh. Tumaas nga ngayon, pare. Tumaas ang gasolina ngayon. Kaya nga eh. Kasi gagamitin sa mga war. Jet fuel yan. Kasi bubulusok na yun talaga eh. So si Trump nabaliw eh. Nilabas yung Epstein file. Di away-away tayo! Tsaka pre, nakita ko yung yung nag-make sense tuloy yung pagtaas ng gasolina kasi nakita ko yung ruta. Nakita nyo na ba? May idea kayo kung paano yung ruta ng pag-i-import ng gasolina? Ano ba yan? Pre? Diba? Galing, ito yung Iran. Diyan yung Iran. Nandito yung Dubai, Abu Dhabi, lahat yung mga nandito. Gets. Tapos yung island pre, yung dadaanan nila, makipot, pak! Meron silang parang, anong tawag ba dun sa ganun? May ipit yung barko. Tapos alam mo saan ng pinaka-dadaanan nila? Iran. Kaya every time talaga na naggigerang ang Israel tsaka Iran, talagang tumataas kasi nagme-make sense eh. Yung dadaanan ng barko walang ibang pupuntahan kundi Iran. Isasara yun. Ang sikip ng dadaanan. Isasara yun. Hindi naman isasara but limitado kasi mamaya may mga lumilipad na missile dun eh. Limitado talaga. And yung mga cargo ayaw rin dumaan doon kasi baka bombahin sila. Oo. Kaya nakita ko yung ruta, sabi ko, puta, kaya naman pala eh. So yung gera talaga, may cost talaga yan at ang kawawa talaga, yung mga nasa baba, no? Sinabi mo pa. Ginagawang parang mga langgam yung tao eh. No? Taga-kolekta ng resources, tapos sila mga nasa taas. Nag-chess sila ng gera. Oo. Natatawa ako dyan, kasi si Manong uminit yan. Alam mo pati yung mga pang video games na mga lumilipad na jet, tinitake na ng tao as totoo. Uy, udangin na, galing. Pero merong isang video na lumabas na totoo talaga. Malamang nakita nyo to. Nakita ko yun. May missile, tapos may jet. Yung jet hinahabol niya, hindi niya matamaan. Ang lupit ng pilot na yun, bro. Sobrang amazed Legit yan? Ako rin. Legit. Tangin na Mavericks. Parang ganun. Parang sa movie mo nga lang makikita yun, pre. Oo, mga lapitan no. So, yun, sobrang bilib ko. Tinanong ko yung bayaw ko na piloto, ano to, ganyan. Ang tawag daw doon, na pinapractice talaga nila, evasive missile maneuver. May iba pinakamahirap. Pinakamahirap yun, pre. Masakit yun sa pilot. Masakit yun. Kasi yung G-force, pare. Oo. Ganun. Di ba? Bilis eh. Tapos mga pangit mukha nila nun, no? Tumatanda. Oo, ganun. Tsaka po,
ang lupit eh. Ang lapit na nung missile, nung malapit na. Nag-flip ganun, yung no? aeroplano. Lupit. Tapos ang tindi din. Tapos ang nangyari daw kasi doon, ang sensor nung missile, sinusundan niya kung ano yung mainit. Oo. Heat So, signature. so may mga dinadrop siyang mga para ma-distract. Ang tawag ba no? doon? Decoy? Decoy ba tawag doon? Hindi ko Decoy alam yata yun, na mainit din yun susundan niya. Pero ang galing ng missile, hindi na di-distract. Hindi, no? Makasunod pa rin talaga Ang sa malapit kanya. doon, pre, may sumunod Hindi, ang bilis- pang maliit. Di ba may sumunod Oo. pang maliit? Eh di, ang bilis din ng missile. Ang Bilis din ng missile, pre. Hindi, mas mabilis na yung jet. Mas mabilis pa yung jet, pre. Hindi nahabol eh. Hindi, Nahabol. hindi. Ang nakikita ko doon, yung missile may ibibilis pa, pero yung jet sagad na yun. Kasi naabutan siya, except lang sa hindi siya madikitan. Kaya nga tumatumbling na yung eroplano. Kasi sobrang close na. Lapit na, pre! Lapit na. Lapit na! Kaya nga sabi ko, wow! Ganun talaga yung pakiramdam. Shit! Ayaw mo man maisip kasi in the back of your mind, gera yun eh. Pero minsan kasi sa video, lalo na pag-engage sa mga video games or movies na ganun, sa movie mo lang makikita pero meron pala talagang kayang gawin yun. Tong lapit na pre, tapos tong lupit. Mavericks. Ako, lupit talaga. Kasi, yung akala mo nga naiwasan na yung missile, may palag din yung missile na humahabol eh. So, umangat na siyang ganun. Akala mo naiwan na may isinunod, boom! May ibinuga pa siyang panghabol. Boom! Diba, meron. May Tinamaan mali- siya. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Gumano. Ang lupit talaga. Ang galing talaga ng tao pag usapang pera eh. Dahil sa pera yan eh. Ilabas yung pinakamagaling na piloto natin. Ilabas yung pinakamagandang natin, jet Tanga naman, dyan. best player din yung piloto, no? Oo. MVP, no? Puta. Ilabas yan. Ano kaya siguro sa mundo ng mga piloto, kung ikaw yung number 1 parang Lebron nila, paano kaya siguro, no? Malamang yun pre, dahil buhay yung piloto na yun, sikat yun. Oo, pagawin nun. Oo. Mananakit yung kamay nun. Kaka-high five. Magkaiba kayo naisip ikaw, high five ito, puwet, pumapalo ng puwet eh. Hindi, tanga dab eh. Ito naman, no? Ang puwet ano to? Sinisexualize mo eh. Speaking of sexualize, pare, sa ganyan, tangina may connect, no? Kasi, di ba meron din tayong mga usapang lalaki? Oh. Kasi, men culture, di ba? Meron na sinasabi sa YouTube, nagsama-sama na naman tayo men of the culture, parang ganun, di ba? Paano ba yung usapang lalaki sa inyo? Ano ba ang boundaries ng usapang lalaki at hindi na dapat yan usapang lalaki? Parang hanggang saan yung boundaries nyo dyan sa ganyan? Siguro, kapag nagiging specific ka na sa tao, yun na yun. Kasi, in the first place, tayo mga lalaki, nag-uusap talaga tayo ng mga sexual na bagay eh. Actually, kahit babae nga rin eh. Pero sa atin, okay lang. Pag sa lalaki, masama na talaga eh. Oh, pag sa babae, mas bastos pa nga sila eh. No, tayo matatawa-tawa lang tayo, no? Oh. Kahit magbiro yung babae dyan na ngangaling-ngaling ko talaga yan na tayo, matatawa lang tayo, di ba? Pero yun nga, ang magiging boundaries na lang doon, pa nagiging specific ka na, nagiging personal na talaga. Yeah. What do you mean? Kasi, in the first place, may kabastusan na nga yung pinag-uusapan natin. Ngayon, kapag naging specific ka, nirekta mo sa tao, nasa circle mo, Yun ang target. Yeah. Yun ang bastos mali. na yun. Kung Oo. nasa labas pa ng circle, pwede pa kasi parang, okay, lahat sa atin to, kwento lang. Figurative lang. Lang to, lahat sa Satire. atin. Pero pag personal nasa circle, ay, Bastos yun. bastos. Same sa akin. Pagka yung gusto mong bastusin. For example, let's be specific. Gusto mong bastusin yung Like si girlfriend Lord. ng tropa mo. Tropa, ha? GF ng tropa mo? Diap ng tropa mo. Ganun. Hindi na. Yun ang boundaries ko. Tangin akong babae na, kunyari, artista, yan. Ang laki ng suso. Normal yun. Pero yung sabihin mo na tropa na, girlfriend ng tropa or kapatid ng tropa, putang ina, yun ang hindi ko gusto. Kapatid ng tropa lalo. No, yun. Grabe Sobra. yun. Bastusan yun. Pre. Para sa kanya, meron kasi ako dati na hindi naman solid na tropa. Kalugar lang. Kogyo. Trip yung kapatid kong babae. Lagi niyang parang sinasabi na, nasa kapatid mo ganito ganyan. Alam mo, kahit mga simpleng ganon, pare, nakakaurat eh, no? Nakakaurat. Parang, tangina mo, sapaking gumawa mo, gago. Parang magpapaganon kayo, no? Pare, di mo na siya sasabihin, pare, kapatid ka, hindi na eh. Pare, tangina mo, bastos ka. Parang Bastos ganon. talaga. Parang paiwatig na, nasa kapatid mo, ganito. Ba't mo hinahanap? Tapos kilala mong manyak yung sabi sa'yo. Actually, tol, kahit hindi siya manyak eh, parang
yung alam mong parang nagpapakita na interest, parang we're friends, di ba? Parang, wala bang iba? No. Exactly. Yun, ganun. Yun ang ayoko. Pero yung maggaganyan, may artista, crush na artista, magsasend ng picture, uy, parang sexy na ito. I think that's normal. Diba? Pag mga babae rin naman, ginagawa rin naman nila yun eh. Oo, pag may nag-post nga nung macho eh. Nandun pa kamo sa comment section. Oo. Diba? Ano yung lagi na sinasabi? Ano yun? Ipasok mo yung talong mo sa tahong ko. Gumagano. Magugulat ka nga eh. Hindi mo in-expect na isasabihin ng babae yun. Pero nandun sila sa comment section. Tapos pag may parang nakalapit sa katawan ng lalaki na macho, ang sarap naman maging ganon. Oo. Yung upuan or ang sarap naman maging upuan. Pareho lang. I'm gonna, hindi naman to hot take eh. Parehong manyak, pre. Babae at lalaki. It's just that sa babae, magaling sila magtago ng kamanyakan ba tayo? Hindi talaga eh. Open tayo sa ganun eh. Saka ito pre, halimbawa dyan sa part na yan. Kaya importante yung boundaries pag sa usapang ganyan. Kasi attractive lang naman yung sexuality pag-usapan. Sa ibang tao talaga eh. Sa ibang tao. Gusto ko maging specific doon sa mga nagbibiro pagdating sa kapatid. Pero sa totoo lang, ikaw at sa kapatid mo, kadiri nga yun eh. Kaya nga ayaw mo lalo. Di ba? The fuck? Oo, kaya talagang ganun talaga. Puto, halimbawa sa halimbawa mo, putang ina, kapatid natin yung pinag-uusapan ko pare. Hindi ako malinaw dapat sa'yo na hindi ako nag-e-enjoy dyan. Ikaw naiintindihan ko, lalaki ka at nature mo yung ganon. Pero wag mo sasabihin sa akin. Kasi ako, hindi talaga ako nag-e-enjoy dyan. Putang ina ka. Yun yung bagay na hindi na nga dapat ilatag pa eh. Parang automatic na eh. Diba? Sa ating mga lalaki. Automatic disrespect yung gagawin mo na yan pag ginawa mo yun. Lalong-lalo na pag girlfriend pa. Parang ako na yung... Bastusan na yun, bro. Diba? Experience na ba kayong ganun? Hindi sa akin sinabi directly. Pero nakarating sa akin. Trip yung girlfriend mo. Trip yung girlfriend ko. Hindi siya masyadong tropa eh. But kasama sa sayaw. Kilala mo pa rin. Kilala ko siya. Pangit pa rin. Sinabi sa akin. Sinabi ko na lang, mukha namang ulupong yun. Sige, pagbigyan ko na lang. Pag wag na lang niya ulitin. Sabi ko, ako gano'n naman ako eh. Pag una, sige, baka kasi nadala ka lang ng emosyon mo. Pero pag the next time, ginulit mo pa, ay may mangyayari na sa'yo. Pero tangina pa rin nun, Brian. No? Gago pa rin. Pero simula nun, hindi ko na rin naman siya nirespeto rin eh. Simula nung ginawa na sa akin yun. Hindi na mababalik yun, tol. Hindi na. No? Ikaw, agree ka ba doon? Pag once na nagkaganon ng sitwasyon, iba na tingin mo sa lalaking yun from now on. Mababawasan na lang siguro pag wala na kayo ng babae. Mababawasan lang Ang sabi ko mababawasan. Pero nandun pa rin na, Kaya nga. ano pa rin to? Off tong putang inang guy na to. Tapos kahit iba na yung babae mo, hindi mo na siya trusted pa rin talaga. Di talaga. Number one, untrusted talaga yung mga taong ganun tol. Yung parang pag-aaring girlfriend mo, nagpapakita ng interes. Para sa akin. Bastusan talaga yun, pre. Tas hindi ko siya mapagkakatiwalaan sa kahit anong bagay. Ako, real talk, totoo. Tangina, babae nga lang eh. Di ba? Hindi ka makapagpigil. Paano pa kaya pera? Exactly. Di ba? Hindi na talaga gumagana yung utak ng mga ganun. Kasi nga, ang point mo nga dyan, na binabanggit mo rin dati, jowa ng tropa, tapos magkaka-interest ka. Putang ina, wala ka kasing galaw talaga eh. Wala kang bitaw talaga. Bakit yun pa? Umanap ka sa labas. Nagka-attraction ka pa dun sa nakikita mo lang lagi kasama ng tropa mo. Di ba? Hindi mo kayang gumawa ng gumalaw sa iba, sa labas. Di ba? Wala. Tangina. Ano walang bitaw talaga yung mga Hindi mo na ganun. siya pagkakatiwalaan sa lahat Wala talaga. na. Wala. Doon pa lang eh. Nakita ko na, walang bitaw to. Ba't kita tutropahin? Di ba? Kalat ka lang. Kalat ka lang. Biruin mo, ang dali-daling dumiskarte naman. Ang laki-laki ng mundo. Yung girlfriend ko yung napag-interesan mo, putang ina, wala ka talagang bitaw, pre. Tsaka nakita mo kung gano'n ka. At dyan yung tindahan, pwede ka mag-abang dyan, or yan, SM, pwede ka maghanap dyan. Dito lang sa inuman natin na sinama ko lang yung girlfriend. Kaya minsan di ako agree na sama yung girlfriend sa inuman. Wag talaga. Oo, dito Talaga. lang. Huwag talaga. Tapos parang ikaw pa yung tinitignan niya na weak. Pag gumagano ng lalaki, pre, parang tangina mo, kaya mo akong daragin. Diba? Parang ganun eh, no? Tatalon ka sa ano ko.
Tsaka, isa pang ano ko dun, pre. Kaya napaka-down, napaka-ano talaga yun. Na wag nyo talagang gagawin yung pag-iinteresan nyo. Pumasok pa lang sa utak nyo, ikisa nyo na kagad. Kasi, alam mo na sinisibak-sibak na yan ng tropa mo. Ngayon, naglalaway ka pa. Punta ka na, baka gusto mo, pati yung tropa mong lalaki, tirahin ka na rin. Kasi, di ba, kinatas-katasan niya na yan, nilaway-lawayan niya na yan. Tapos ikaw, type mo yun. At ibig sabihin, mas matimbang yung libog mo kaysa sa respeto mo sa kapatid mo na brother mo? Oo. Hindi na gumagana talaga yung utak. Oo, sa tropa mong lalaki? Yun. Kaya kung gagawin mo sa akin yung, kunyari, sa isang tropa gagawin mo sa akin yun, burado ka na sa ano, wala ka nang maririnig sa akin, wala ka maririnig sa social media, burado ka na sa akin. Dapat, ako niniwala ko, dapat ganun ng lalaki. Oo. Pag kung ano yung away ninyo ng magtropa, di ba? Dahil may pinagsama naman tayo, kunyari, kababata mo pa naman, oo. Bilang respeto ko na sa'yo, yun na lang, kababata kita. Hindi ko na ilalabas yung baho mo sa social media. Ako na lang yun. Since sa akin mo lang naman ginawa eh. Ako lang aalis sa buhay mo. Wala na akong pakialam kung anong... Hindi na kailangan malaman ng ibang tao pa. Mas maganda yun. Agree ako doon kasi di ko nga makita yung point ng maglalabasan pa kayo ng baho kung ayaw nyo na sa isa't isa. Kasi for me, kaya siya walang point, hindi naman kita gusto makita eh. Oo, di ba? So ano pang point para siraan kita? Hindi naman kita gustong ibalik sa buhay ko. Buti ba kung gusto kita ibalik sa buhay ko, kailangan ko mag-aksaya ng panahon sa'yo para bumalik ka na. Tropa tayo. Eh, hindi nga kita gusto makasama eh. Familiar eh, no? Familiar yung naisisip ko lang ulit. Kasi merong issue ngayon, pre. Na medyo ako, I'm gonna be honest here, kasi nga, nakafollow ako sa mga yan eh. Sino yan? Yung mga sikat na fitness influencer sa TikTok, pre. Okay. Tago natin sa pangalang, Nahirapan. ano pa? Smarty, yung isa si Genius. Kifi. Genius Fit. Yeah. Si Smarty at si Kifi. Flight item pa ba yung isang yun? Ha? Flight item pa ba yung binigay mong pangalan? Ba't maraming may Kifi ah? Sa bagay. Oh, pero... Babae nga, may kiwi. Oo. Pero potso yun. O, Sige. Tangina, init ng start mo ah. potso talaga eh. Medyo na-disappoint ako, pare. Yun nga, kasi unang-una nakapalo ko sa dalawang to. Kasi nga, pinopromote nga natin yan eh. Isa sa mga gusto natin na gawin ng kabataan ngayon eh, imbis na mag-engage ka sa mga kung ano-anong kamunduhan, maging aware sa mga walang kwentang bagay, eh mag-workout ka. And kaya, follow ko sa kanila, it's my way of helping to promote na yan, katulad nila, fitness influencer sila. So, yan, maging fitness ka. Pumasok ka sa fitness. Sundin mo sila, makinig ka sa kanila. But yun nga, may nangyaring issue sa kanila, pre, na kung paano nila i-handle to, eh hindi ako fan. Bakit? So, isa sa mga ginawa nila, eh, ang ilabas nga ang baho nila sa isa't isa, pre. Yung isa, si Smarty, eh, sinabi niya, itong si Kifi, eh, nagsishare nga daw ng mga explicit videos or pictures na sa GC ng ex ni Kifi. So, isinambulat niya yun sa social media kung bakit daw naging malabo na sila. Kasi dati, lagi sila magkasama sa mga videos sila, pre. Tropa sila. Kaya nagulat yung mga netizen ngayon na bakit, ano nangyari? Ba't nag-aaway kayo? Isa daw yun sa mga reason, bro. Alam ko na to. And then, nagdig pa ako, nakita ko na yung isa sa circle din nila, pero hindi daw masyado, sabi niya. Nakasama ko sila one time. Pero alam niya kung bakit daw sila nag-aaway. Eh, meron daw event na pinuntahan. And then? Eh, TF daw ang pinag-awayan kasi Pera. So, ito pala, parang ano na lang to. Parang sharpnel na lang to ng mga putukan nila nung una sa pera. Parang ganun. Oh, so TF daw ang pinag-awayan hanggang sa nabulat-lat na yung baho nilang isa't isa. Sinambulat na nila. Eh, marami nadidismaya, pre. Marami nadidismaya ang mga netizen na, idol, na pina-follow ko pa naman kayo. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Ang inaan nyo naman, na-divide and conquer kayo ng pera. Totoo. Kami nga, ilang unos na eh. Ang inang yan, pera lang. Nag-iba kayo.
Diyos ko. Barya-barya lang yan. Yun nga daw, sabi ni ako hindi galing sa akin to galing dun sa isang nag-react nga na parang matanda daw sa kanila. Parang nasa 6K, 5K lang daw. Putang ina 6K. Bigyan ko na lang kayo ng 6K, magbati na kayo. Gago. 2 araw, 1 araw ko lang yan, pre. Ay, Fuck. Kung nag-arrange nga kayo ng ng sparring, tapos pag-ambagin nyo yung 6K na pinagtatalunan nyo yan, solve yan. Sobra pa. Kasi marami silang fans eh. Marami silang fans. Ang hindi ko nga gusto doon, yung ilalabas mo, nagtalo sila, ilalabas mo yung baho. Eh no, 6K di pa tapos yung 1 araw. 1 week ko, putang ina, bigyan ko na lang kayo. Finlexa na tayo. Pukinang-inang yan, pare. Half day lang yan. Huwag na kayo mag-aaway. Hindi kasi nakakainis eh. Pare, sorry, nakakainis kasi talaga eh. 6K. Siguro sa akin, valid lang mag-aaway kaming 3, ha? 300 million. Milyones na. Katampo ko. Bubungguin kita ng Lambo. Nakakainis kasi, halimbawa, 300 million, tapos, initsapwera tayo ng GOP. Pukinang ina mo! Yun talaga, magagalit ako. Pero to the point pa rin maglalabas ako ng usapang lalaki. Kasi alam ko gagawin ko pa rin naman in the future yun sa ibang tropa na may usapang lalaki. 6K! Pangit nga. Tsaka how they handle it, pare. Ako na-disappoint talaga ako doon kasi nga, I'm a fan. Again, I'm gonna... honest ako dito. Fan ako nung dalawa. Pero how they handle the situation, pare. Walang ka-masculine, bro. Kaya na-disappoint ako, pre. So, hindi ka na fan ngayon? Pwede. Nasira eh. Kasi, ito, hindi ko lang to opinion. Ang dami nagsabi nito. Kung paano sila mag-away sa social media, para silang nag-away ng mga beauty influencer, pare. Kasi may mga beef na ganyan, mga cosmetic beauty influencer. Kung mag-away sila, labasan ng baho, ay kilala ko yan dati, yung mga boyfriend yan. Ganito, maraming naghahatid dyan, araw-araw, iba't ibang sasakyan. Mga ganun mag-away, mga beauty influencer, lalabasan ng baho mga babae. Ganun din nila hinandle, pre. Pangit. Alam nyo guys, kaya ako nagpakita ng ganun, para mabaka pa yung sinasabi ko, na yung 6K, pare, 7 hours, 8 hours lang yun. Pinag-aawayan nyo na. I don't know, hindi ko naman kasi sila tinitignan ng broke eh. Tingin ko nga, mas broke pa ako sa kanila eh. Oo, nakagulat yun. Pero from the time na nakita ko nag-aaway sila sa 6K, putang ina, ibig sabihin, hindi pala ako broke. Ina, gastador lang talaga ako. Saka, yun nga, nakipagtalo ka sa lalaki, ilalabas mo yung ganon, yung sexual na mga na-share sa'yo ng lalaki. Last card yun eh, kumbaga, dapat nga hindi na. Sila last card pa yun? Hindi, kung halimbawa, galit ka na talaga at wala na eh. Last card yun. Kung sagad-sagar na talaga yung galit mo, ang lalim na talaga ng galit mo, last card. Kasi, kaya siya last card kasi kasiraan siya nung kalaban mo, kasiraan din sa'yo yun. Kasi, para kang bobo nun, pag naglabas ka ng ganon na tungkol sa lalaki. Kasi basic natin ng lalaki yun eh. Basta ang mga lalaki ay magkakaibigan, merong lalabas nga talaga sa bibig niyan. Kasi komportable nga sila sa'yo. Kasi komportable. Dahil nga, lalaki nga kayo, na may mga kamanyakan talaga kayo, meron at meron. I agree. Ngayon, para yan ang ilabas mo, yun lang ang alam mo. So, tapos ito pa nga, hindi naman yun ang pinag-awayan nyo. Bakit ka naglalabas ng mga bagay na... 6K. Di ba? Nilabas mo ng dahil sa 6K. Pare-pare silang nag-uululan lang talaga. Pare-pare silang parang mga ulul dyan sa parte na yan. Yung isa, yan ang sinabing baho. Yung isa naman, sabi niya, nag-EMJ daw itong isa. Isa pang walang Ano yung MJ, tol? MJ. Meron okay. Pero, tang-inang yan. Hindi rin pwede yung pang pre. Isang walang kwentang banat na naman. Hindi rin matibay na banat. Siguro siya, Bams. I would say, pag sinabi ko na, ayoko kay ganito, tang-ina, nagsasabams eh. Para sa akin, very, 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 very valid. Hindi kaya, ewan ko, siguro Alam mo, kaya nga sobrang ridiculous na itong
ano na to. Marami nagsasabi na baka scripted lang to, Oo. baka gumagawa lang ng issue. Sabi ko nga, di ba? Sabi mo, di ba? Sabi ko, totoo ba tong away nitong mga to? Di ba? Kasi yung mga ganong bagay talagang hindi siya ka-expose, di ba? For the 6K. Para sa ganong kaliit na bagay, di ba? And knowing na we're in a masculine world, di ba? Kaya ka nagbubuhat eh. Kaya kayo nagpo-promote ng, di ba? Alam mo, sobrang gulo na ito. Kaya nga tayo nagpo-promote ng workout, mag-sports, di ba? Para malayo tayo sa pagiging emosyonal na lalaki. Diyan na nga natin ibinubuhos yung testosterone natin sa mga activities natin sa buhay para maiwasan in the first place yung mga ganito, yung maglabas ng baho. Kasi galaw babae yun eh. Feminine yung ganung galaw. And now, dahil sobrang, para sa akin, big deal to. Kasi biro mo, nagbubuhat na kayong lahat. Ang lalaki na nga ng mga katawan ninyo, lumalaban na kayo ng competition. Na dapat kayo yung epitome, no, of working out. Ganito dapat model. Masculine gumalaw, masculine katawan, masculine mindset. Tapos lalabas sa inyo yung mga ganitong galaw. So, anong purpose pala ng pagbubuhat? Wala palang naging epekto sa mga mindset at attitude ninyo. Tama. Doon ko mako-connect na dapat yung frustration pala, binuhat na lang nila. Exactly my point. Ang ganda no sinabi mo. Kasi Yun pwede na yun. naman maging outlet eh. Di ba? Pwede naman maging outlet na lang In the dun first eh. place, sinasabi nila yan. Para maalis ka sa mga ganyang pag-iisip, magbuhat ka na lang. Eh, ba't di mo ginawa? Imbis na ilabas mo yung baho nung isa, maglabasa kayo ng baho, bakit hindi nyo na lang ibinuhat? Ito, sabihin ko sa inyo, kung sakali mang malalagay ako sa sitwasyon na ganyan, putya, hamunin ko na lang ng suntukan yung tao. Magsuntukan na lang kayo. Kaysa maglabas pa kayo ng ganyan sa mga bibig nyo. Di I ba? think mas may respect pa yon. Oo, di ba? Pagkatapos nga nung suntukan nyo, halimbawa, nag-spotty na sa boxing ring kayo, eh baka maayos pa yung relasyon nyo eh. Pagkatapos yung magkabigayan ng malakas, baka magkamayan pa kayo, ayusin nyo eh. Pero yung ganyan, putik, lalo pa nasa internet na, pwede na natin sabihin na habang buhay nyo ng kasiraan yan. Habang buhay ng kasiraan ng isa't isa yan. Dahil yan sa ganyang ginawa nyo na yan. Okay, go. Siguro mas okay lang ko. Hindi ko sinabi okay na okay ha. Siguro mas maintindihan pa kung hindi kayo galing sa solid friendship. Isa pa yan. Like, sige. Kasi ako marami akong ganong pare. Na binakbakan ako. Then binakbakan ko din. Wala lang. Wasakan na ng karir eh. Yung usapan eh. Siguro mas valid pa yun. Pero kung galing kayo sa brotherhood, Actually, pangit. that's why frustrated talaga ako or disappointed talaga ako. Kasi magtropa sila eh. Taon-taon na. Di ba? Taon. Di ba? Natuwa nga ako sa community na binuo nila, pre. Lahat ng fitness community, nagsama-sama sila. Ilan sila dun sa mga pinagagawa nilang mga meme. Ang dami nila sila, mga yun, magkakasama. So sabi ko, okay to na binuo nila yung community na to para yung mga fan neto, magsama-sama na talaga mag-workout tayo. Tapos ngayon, ganito pa nila hinandle to na parang makeup artist, beef eh. Bakit makeup artist? Ganun mag-away talaga, pre, yung mga beauty fitness, beauty content creator, pre. Sila Brett Manrock, tsaka hindi si Brett Manrock, sorry, na-drop name ko tuloy. Si James Charles, nagkaroon ng beef si James Charles at tsaka yung isang content creator na babae. Paano ko nalaman yun? Kasi yung wife ko, engaged dun sa away nila eh. Ganunan sila. Labasan ng baho. James Charles was dating a young guy. Ganon. Nabasan sila ng baho. Naintindihan ko eh. Babae. Chismisan eh. Pero hindi ko ini-expect yun dito. Eh, ako nga, ang specifically talaga, yung mga lumabas sa bibig nila ang lalo nagpamali. So ako, ang solusyon talaga yan, mag-boxing kayo. Doon nyo tapusin yan. Wala nang lalabas sa bibig nyo na something na ganyan ulit. Sinisira nyo yung sarili nyo, sinisira nyo sa mga... Ang baho eh. Ang baho nung lumalabas. So, ako sinasabi sa inyo, tama na yan, magsuntukan na lang kayo. Yun na lang dun yung, feeling ko mababawi nila eh. Para sa 6K ah. Diba? Ito na lang, i-relate na lang natin yung nangyari din sa akin or sa atin ni, ito si Isa daw, kasama ko dyan sa issue na yan. Merong tumira sa amin ng ganyan, di ba? May tumira sa atin.
now, una, gumawa tayo ng video. Tinira ko din siya. Pero Okay. nauwi sa usapan na mag-boxing na lang. 'Di ba? Yan. Patunay 'yun ha. Patunay ito na walk the talk kami. Nagsagutan kami. Pero nauwi sa hiyaan ng boxing. Anong nangyari nung hindi nagkasundo? Tapos. Nalinis. Wala nang naggawaan ng content. Isang content lang. Ginawa niya tayo, isang content. Ginawan ko siya, one video lang. After nun, nag-usap kami. Boxing na lang, ganyan. Hindi magkasundo. Pero nandun na yung respect. Puta, papalag to. Papalag din sila. Okay na ako. Tapos, ang usapan. Pangalala ko na. Wag na. Yaman na yun. Hindi, joke lang. Hindi ko talaga mapangalala. Pero walk the talk nga. Oo. Ganun mag-handle ang lalaki, pre. Para sa kaalaman nila, piniem ko yun. Kausap ko si Job. Nagsaset na kami. Kasi nagbitaw siya eh. Sabi niya, hindi nyo kaya. Kahit tatlo kayo, ganyan. Boxing tayo, bla bla bla. Ganyan. Ganyan daw. Mataas daw cardio niya. So, ayoko na sumagot sa internet. Kasi nga may gano'n na nga kaming ni GOP na, tangina, pambabaeng, ganyan. Ayaw na namin ng gano'n. Start na kami nagbabago na ng gano'n ba. So, piniem ko. Kita tayo, saan ba dyan? Ganyan, lugar na yan. May binibigay siyang kondisyon na hindi namin ma-met. Na parang, di ba? Parang imposible nang ma-met eh. Parang pa-imposible nang ma-met. Pero kaming dalawa ni ma-meet pala. So, kaming dalawa ni GOP, G na kami. Bababa na kami talaga. 10 oras nga ng gabi. Sabi ko, may gloves ako. Ganyan, tara, Job. Baba na natin. Manalo matalo naman kasi win-win naman to eh. Hindi naman tayo mamamatay dyan eh. Kasi after natin mag-boxing, ang plano natin, tropahin na siya. Magbe-beer. Yun ang Magbe-beer. plano namin talaga. Na magkalinawan na kasi may mga banat din kami minsan na we know, we admit na nakaka-offend. So, malilinaw yun pag nagka-after ng boxing at mag-beer. Kaso ayaw rin naman. So, then again, na-stop na. Parang na lang, gentleman's agreement na lang. Okay, sige, go. Last video ko na to. Last video na namin. Tapos, wala nang chismisan ng kung ano-anong shit. Kasi nga, ganun mag-handle ng beef ang lalaki. Pero malaki regret mo nun. Ha? 'Di ba? Malaki rin regret mo nun. Malaki ang regret ko nun. Kasi- Yun ang isa sa mga pinaka-biggest regret ko sa galaw ko sa social media, pare. Ang pumatol ng ang sumakay sa issue ng iba. Biggest regret. Ayaw ko nang gawin ulit yun. Cringe yun. Naisip ko, cringe yun eh. Pero wala, nasa internet na. It's just that, kaya nga nag-focus ako sa sa boxing eh. Para sabi ko, para pag if ever man na may humamon ulit, wala nang salita. G na tayo. Doon na tayo sa background mag-usap. Ito naman kasi tinatopic namin na to, converted pa rin siya sa masculinity na usapin eh. Kasi nararanasan din ninyo ito sa mga circle ninyo. Yung usapang lalaki ba sa GC. Kaya kami nagiging hindi agree na maglabas ng usapang lalaki kasi magkakaroon pa rin ng kaibigan yan si Genius Fit pare. Magkakaroon pa rin ng kaibigan yan. Magkakaroon pa rin ng usapang lalaki yan. Imposible pa rin na straight hanggang yan, wala ka ng ganong topic. Imposible. Yeah. Kahit tatay natin, tito natin eh. Yeah. Normal eh. Huwag na siguro sobrang girlfriend na ng tropa mo. Kasi Babalatan mo pa ng ganun. yun nga eh, ang point nga lang ng mga usapan natin, figuratively lang yun eh. Kumbaga parang, uy, crush. Parang, yun lang. In short, parang siyang crush. Crush. Diba? Wala namang problema yun eh. Kasi gusto ko maging klaro lang tayo. Pag may intent na, syempre, ibang usapan na yun. Gusto kong diskarte yun, gusto kong banatan yun, tara sama mo. Hindi na, huwag na ganun. Hindi Not technically gagawin mo. Hindi na. Kumbaga, infatuation lang, mga ganun. Yun ang normal sa GC ng lalaki yun. Paano na nga lang, sabi nga ni sa daw is, paano na lang pag gusto mo ulit mag-build ng another community ng mga lalaki? Kunyari, iba na, ibang mga fitness influencer naman. Hindi na sila magiging komportable sa'yo, may ilag-ilag na sila. Puta. Snitch ka. Oo. Diba? I-snitch mo kami. Exactly. So, mali nga talaga yun eh. Kasi hindi pa naman tapos ang buhay mo. Buti sana kung bukas, nag-decide ka na, wala na akong tutrupahing lalaki. Okay. Hindi eh. Bata pa naman tayo lahat eh. May plano ka pang gumawa ng bagong circle na hindi na magiging komportable mag-share sa'yo. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi to kasi may in the future gustong mag-share ng kamanyakan yung isa. But magkakaroon kasi sila ng walk on eggshells ba? Ingat na sila sa'yo mag-share. Kasi nga, yung mga ganun ng dark secret, binubuhos mo sa social media. Totoo.
So kahit mga light secret man or white lies, di na lang masabi sa'yo, putang, Hindi mahirap ka na na eh. pagkakatiwalaan. Mahirap na eh. Oo, hindi ka pagkakatiwalaan. Saka, may boundaries lang naman kasi talaga yun sa panlalaki, pero hindi maaalis. Kasi may mga tropa kayo na parang, uy, tangina, okay si ganito eh, no? Ganitong babae. Kasi, wife material, ganito ba? Oo, tas maganda pa. Tapos sexy pa. Normal eh. Kahit babae may ganyan eh. From the time na ilabas mo yan, tangina, hirap bawiin yan. And for the 6K, not worth it, bro. Lalo na sa Hindi ka- pera pre, no? Kaya nga, hindi dahil sa nagyabang kami kung bakit minamaliit namin yung ganung halaga. Pero di talaga worth it magbasagan ng ano para sa 6K, pre. Hindi talaga. Hindi talaga, napakaliit na bagay. Ay, ilang oras na ni JOP yan, pare. Developer yan, no? Hanggat barya lang sa kanya. hindi maging million yun, hindi, walang... Yung 6K na yun, tangin na, oras lang kay JOP yan. Developer yan. Isang trade lang ni Ching yan, puta, okay na, boundary na. Tapos kayo magwawasakan? Yeah. Kaya hanggat di worth it, di talaga na para pa-spill pa yung mga ganyang bagay. That's crazy. It's crazy. Siguro kung nag-hold pa sila sa topic nung sa pera, na-disappoint ako sa pera, kinamkam niya yung, although small, kinamkam niya yung ganitong very unfair, hindi kinonsult sa akin, tropa kami, isang project lang yun sa amin. We understand, di ba? Pero yung, uy, nag-MJ to, sinexualize yung ganito, yung ganyan, kinangina yan. Tsaka ito pa, kaya sobrang nadi-disappoint din ako. Kasi nga, nasa gitna tayo ng war ngayon. We're battling mental illness nga ngayon eh. Di ba? And isa sa mga naitulong din nila sa mga generation ngayon is ang mag-engage nga dyan sa working out. Di ba? Now, dahil dito sa ginawa nila, nag-away sila, nagkalabo-labo tuloy lalo yung mga kabataan na nakapalo sa kanila. What do you mean? For example, isa ako sa mga naligtas nila, no? Nag-workout ako. Idol ko tong mga to. Pagka ginaya ko sila na mag-workout lang, malalayo ako sa away, malalayo ako sa mga katoksikan. Which is true. Which is true. Di ba? Pero dahil nga katoksikan itong pinakita nila, may alienate ngayon yung mga nakafollow sa kanila na niligtas nila sa mental illness eh. Kaya nga. Diba? So, parang, wag naman sana, baka makabalik tuloy ulit sila dun sa pagiging mental illness sila dahil ang labo nila, lumabo sila eh. Alam mo, sobrang labo niyan. Kaya pupunta na ako sa question na to. Go. Let's go. Hindi kaya ganyan yung inasta niyang isa na yan. Uy! Babae ang dahilan. Baka yung babae mo nagsasabi na gawin niya, siguraduhin mong hindi. Kasi putek, nako. Spicy! Sabay mo tayo. Nakita mo talaga yung nagagawa niyan kapag sunod-sunuran ka sa intrusive thoughts ng babae mo. Hay, nako. Ano ibig sabihin mo doon? Parang ganun. Hindi kasi baka, hindi natin alam kung paano. Pero, baka napakialaman yung cellphone or pagkasama sa event, narinig na sinabi. So, syempre, iba ang tanggap ng babae doon. Talagang mainit sa babae yun. Ngayon, so sobrang init ng babae, sinabi sa partner niya, ay, ayoko niya ganyan. Ano mo yan, nirahin mo yan. Di ba? Hindi pa pwede sa akin yan. Nangyayari yan eh. Di ba? Nangyayari yan eh. Based sa nakita ko sa mga ganyang explanation ng lalaki, mostly for women talaga eh. Kaya hindi nalalayo na may posibilidad din talaga na may basbas ng eabab niya. Kasi appeal for the women na lang talaga yung bire. Parang, ito morally correct to. No sexualization, blah blah blah, ganyan. Make sure mo lang na until you die, hanggang dulo, hanggang katapusan na ganyan morally correct ka. Kasi mahirap panindigan yan. Oo, pre. Diba? Mahirap panindigan yan. Ang hirap niyan. Mabuti ng medyo kilala kang loko-loko sa internet. Kasi may gumawa kang mabuti, nagpakita ka ng mabuti na kilala kang loko-loko, praise yun. Highlight Pero na sasabihin nila, tungin na loko-loko, okay. Tas loko-loko ka, gumawa ka ng mas loko-loko, sasabihin sa'yo, ay ganyan naman talaga yan eh. Yeah. Kaya mahirap talaga yung righteous. Mahirap. Ang hirap mag-up and down. Up ka lang lagi. Pag may mali kang ginawa na righteous ka, lagapa ka talaga, pre. Lagapa ka talaga. Kaya maraming ganyan. Basta yun.
Kayo ba, pre? Anong maipapayo ninyo? Kasi yan, nailabas na nila ng kamalian nila. Mafi-fix pa ba yun? Mafi-fix pa ba yun? Ikaw, tanong solution mo. What do you think? Mag-boxing nga sila to. Itigil na nila yung balikan nila ng ganyan. Mag-boxing kayo. Kasi malala yun eh. Malala na nga yung binibitaw nyo sa isa't isa. Ako nalalalaan ako. Hindi, wala nga siyang sense sa akin eh. Puro kademonyohan lang naiisip ko eh. Puro kademonyohan lang dahilan kaya nyo ginagawa yan. Correct. So dahil malala na kayo, magsuntukan kayo. Yan talaga, solution. Pinakamadaling solution, manahimik na kayo. Mag-sorry na kayo sa isa, manahimik na kayo. I think mas okay yun. Ayun na lang talaga. Mag-boxing muna. Boxing muna talaga. And after doon, bawiin ninyo, yun na lang eh. Kasi yun ang nasa branding nila na fit eh. Square areglo. Kaya nga sa lalaki, square areglo eh. Mababalik yung glory nila nun, pare. Tingin ko, lahat ng sinabi nila, parang naging walk the talk pa rin yun. Kailangan kasi ma-brought up nyo ulit, gumanda ulit yung image ng fitness community. Kasi dyan sa ginawa nyo na yan, aminin ninyo na nabahiran talaga ng kasuputan eh. Ang dami nagsasabi, pre. Ang daming nagko-comment section doon na, ano ba kayo, para kayong mga babae? Ginagano na sila. Kahit, alam mo na, may personal, may galit sila. Pero sa tao, hindi sila siniseryoso. Kasi nga, kilala namin kayong mga masculine eh. Bakit nagaganyanan kayo? Kaya nga. Kaya kailangan ayusin yung image na yan. Dinagdag pa nung isang prominenteng fitness influencer din na kinuwento niya dun sa post niya. Itong isang to, dati ang bait niya dun sa brand. Kasi kumbaga gusto ng kontrata eh. Para pumera siya. Ang bait dun sa brand. Tapos, ayaw ko, kung meron ng hindi na pagkasunduan, sinisiraan niya. Ngayon, sabi itong fitness influencer, hindi, wag ganun. Kasi yun nga, the fact na at one point, ginusto mo naman talaga, niligawan mo, sumipsip ka para makuha. Tapos ngayon, ganyan ang paraan mo para kumalas, sisiraan mo. Tama. Potsu, di ba? Naglagay ng pagkain na kakainin mo, binuhay ka, for a time, binuhay ka, tapos ngayon, gaganunin mo. Umagri ka naman, walang sapilitan. Oo eh, kontrata nga yun. Ngayon, isi-shit mo. Bitch! Don't be a bitch! I think siguro magiging valid lang yan if yung pinagkasundoan ninyo, hindi niya binibigay. Like, mayroon ka pang last 2 months pay. Yun. Tingin ko valid yun. Tapos, o kaya super delay. Parang 1 month, 2 month promise and then ginawa nila 5 months bago mo na-receive yung pera. Meron kang justification para ma-frustrate at siraan yung brand kasi hindi tumutupad. Yeah, justified. Pero dahil lang sa mababaw na dahilan na hindi ganung dahilan, yung mga bilanggit ko, hindi siya valid. Bitter ka. Hindi, kung titignan mo nga yung mga prominenteng artist din eh. Kaya sila tumalikod dun sa brand. Ang reason kasi ay PDF. Nabahiran ng PDF, tinalikuran nila. Mabigat nga naman talaga yun. Anong brand ba ito? Justified. Yung Wag mga, ano lang, sample. mga luxury okay. brands, B? ganyan. Oo, B. Okay. Tsaka, yung A din, meron dati, yung ganon, A. Kasi about LGBTQIA+. Episode 2, Karugtong in 3, 2, 1. So yun nga, naputol mga mga ASP fam namin dyan kasi yung battery na lowbat, so nagpalit ako ng battery. No, so going back, yung tinutukoy kanina is yun dun sa B na brand, yung luxury. No? Yeah. Di naman talaga kami agree dun. Siyempre, Tsaka by the way nilang i-present yung mga bata. Bondage nga. Ewan ko nasabi ko dun. ano ba ang bondage? Ano yun, pre? Parang type siya of role play sa sex na nakatali. Yung parang 50 Shades. Ayun, Yun. bondage yun. Yun, exactly. Exactly that. So, tapos ilalagay mo bata. That's crazy. That's crazy. Yeah. Oo, grabing pang sexualize na yun. Kaya yung mga artist na tumalikod dun sa brand, inaway talaga yung brand, malalim yung reason nila. Valid. Oo. Kaya talagang sinisiraan nila, tinalikuran nila yung brand. Ngayon, kung ikaw, nagkaroon ka ng kontrata dun sa brand, tapos sa hindi malinaw na dahilan, maliit na amount lang yung hindi na pagkasunduan. 6K. 6K. So talaga yung highlight eh. Tatalikuran mo at may pagsiraan ka dun sa brand, hindi talaga, It's worth it. hindi worth it, hindi maganda.
pangit. Don't be a bitch! Oo. Sa akin nga, sabi ko kanina kung just in case mangyari sa akin yun, between me and my friend, tapos may project na 6,000, tapos kinamkam niya yun, hindi naging okay, miss na dapat biyak kami, sige na. Oo. Pero, wag mo kasahan na next project, ikaw pa gusto ko kasama. Kasi kaya mo ko lokohin sa 6K eh. I'm pretty sure kaya mo ko lokohin sa malaki. Oo. Kasi yan pa nga lang gipit na gipit ka na eh. Pwede mo naman sabihin sa akin, akin mo na to. Dao, pasensya ka na. Kailangan lang talaga eh. Oo, sa Dao, nakikiusap lang ako sa'yo kasi walang panggatas or broke ako ngayon. Pare, kilala mo kung gaano ako kabait sa ganyan. Oo. Kaya ko pa nga mag-overextend eh. Na kahit ako, hindi rin naman ako well off. Alam niyo naman network ko. Alam nila network ko, guys. Kung ano lang yung network ko. Grabe, guys. Sobrang transparent ako sa... Tangina mo! Gago! Si GOP yun! Si GOP yun. Si GOP pinakamayaman sa amin. So, alam nila yung network ko. Very transparent ako sa dalawang to. So, yung sinasabi ko, alam nila yan. Na, although hindi man ako sobrang well off, pero yung 6K, pare, tangina 6K. Sobrang gastador ko rin kasi talaga eh. Mali ako eh. Gastador ako. Tsaka yun nga walk the talk. Kasi nangyari na sa kanila yun. Meron silang tinalent, 6 digits. Pero wala, hindi yun nalaman, hindi lumabas. Wala naging problema. Yun. Pero sana, wish ko lang, no, sa mga involved dun sa issue na yun, sana magkaayos-ayos kayo. Kung ano man, kahit di na kayo maging tropa in the future, basta ayusin nyo lang yung image ninyo kasi meron tayong responsibilidad. Katulad namin, katulad nyo, ganun din kami, meron kami responsibilidad, meron kaming pinupush na mindset dito na hanggat maaari, walk the talk kami. Kasi kung babaliin namin yung sinasabi namin dito, kawawa yung mga naniniwala sa amin. Totoo yan. Same as you, guys. Kasi paano yung naniniwala sa inyo na kaya nga kami naalis sa pagiging toxic kasi pinaniwalaan namin kayo, nagbubuhat kayo. Ito palang magliligtas sa amin yung pagiging fit namin. Tapos kayo yung gumawa ng katoksikan sa social media. Malilito. Kawawa naman yung mga naniniwala sa atin. Kabataan. So, kabataan. So, Saka malaki na sila sa sa usapin ng fitness. Isa sa masasabi ko sa mga malalaki dito sa Pilipinas, kasama na sila sa top 5, top 10, pasok sila. Yeah. At pasok din kayo sa Manosphere, kaya kami nagko-komento ng ganito. Kung hindi na talaga maayos friendship ninyo, at least manahimik na lang kayo, di ba? alisin niyo yung katoksikan sa circle ninyo kasi nga yan nga yun eh. Yan nga yung iniiwasa kaya tayo nagbubuhat para magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Tapos papasukan ninyo ng ganyan. So, ang pangit. And I hope magkaayos kayo kahit di man, ayusin nyo lang yung image ninyo mga pare. So, Solution 8, mag-boxing kayo. Sabi niya kanina, mag-boxing na lang kayo. Kaya manahimik na lang kayo. Ikaw, last part, may ano ka ba doon? wala naman kahit di kayo mag-boxing, tumahimik na lang kayo dyan. Promote, diretso trabaho ulit. Promote ng workout. Huwag nyo nang i-open yung pinag-awayan ninyo na wala naman palang kakwenta-kwenta. Routine. Mag-promote ulit. Siguro nga mas re-respetuhin siya nun kung, alam mo, tangin na, real talk guys, ayoko kay ganito, na bad trip ako sa dating kong kaibigan. Pero, mag-workout tayo ngayon. Parang, di ba? Ano mo yun? Naalala ko palang idugtong. Kasi nga, ini-influence namin na ang mga kabataan, magkaroon kayo ng magandang brotherhood. Brotherhood na may purpose, brotherhood na mga nag-grow at nagkakaroon ng bitaw eventually. Kaya yung mga ganitong pagtatalo, hindi talaga namin gusto yan. Kasi sila na yung merong attributes para gumawa ng brotherhood na solid at maganda. Yeah. So, ayaw naming dumagdag kayo sa problema laban sa mga makakaliwa, di ba? Laban sa mga kabak, laban sa mga kaba, ganyan, mga single mom na sirang-sira na. So, huwag kayong sumali para maayos talaga natin to. Dapat mag-promote talaga tayo ng brotherhood na solid. Oo. So yun mga pare, anong masasabi nyo doon? Isa ba kayo sa mga fans nung kasama sa issue na yon? Ano ang komento nyo sa away nila pare? Iwan ninyo yan sa baba. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. And this podcast, magbabalik kami. 2 p.m. Gang! Free Norman! Free Norman! Gago. Seryosohin na naman nila yan. Tingnan mo. Seryosohin nila yan.
The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like this. Alas dos na, di pa rin makapikit. Agad mo dyan, iniisip ka pa rin. Are you thinking about me? Thinking about me? Thinking about me? Are you thinking about me? Kung nasaan ka man ngayon, ikaw ang dalangin ko. Ang lahat ng to ay walang kwenta kung di kita kasama. Nung nakilala mo ko, baby, ako'y ganto na. Di mo na ako mababago kahit lumuhod ka pa. Di mo na ako mababago kasi nga natuto na. Puso ko ay malamig kasi nga ginago na. Laging ganito